Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Sa araw na ito, may bago na po tayong pag-aaralan at mga matutunan po tayo. Ito po ay sa Aklat ni Hageo o Hagay. Dito po makita po natin sa chapter 1. Si Hageo po ay isang pangalan na tumutukoy sa isang propeta sa lumang tipan ng Biblia. Si propeta Hageo ay kilala sa kanyang mga mensahe na naghihikayat sa mga Israelita na muling itayo ang templo ng Jerusalem pagkatapos ng kanilang pagkakatapon sa Babylonia. Ang pangalan Hageo o Hagay ay nagmula sa salitang Hebreo na hang, nangangahulugan na kapistahan o kapistahan. Ito ay pininiwalaan na nagpapahiwatig na si Hagay ay maaaring pinanganak sa panahon ng kapistahan 12. Si Hagay ay isang propeta ng Hebreo na kilala sa kanyang mga propesiya na naghihikayat ng muling pagkapatayo ng templo ng Jerusalem. Ang kapitulo 1 po ng Hageo ay naglalaman ng mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Hageo. Sa kabanatang ito, hinikayat ni Hageo ang mga tao na hunahin ang pagkapatayo ng templo ng Diyos na kanilang napabayaan. Sinabi niya ang kanilang mga pagsisikap sa ibang bagay ay hindi nagbubunga ng tagumpay dahil hindi nila inuuna ang Diyos. Ang pangunahing mensahe tungkol sa pag-aayos ng kanilang mga prioridad at pagbabalik loob upang makamit ang kanyang pagpapala. Di bali po, ito po yung pinamagkatang ko, ang panawagan ng Diyos. Bali may 3 puntos po ko ibibigay sa inyo. Ang una po, ang panawagan na muling itayo ang templo. Makikita po natin ito sa verse 4 hanggang 7. Dahil dito, sa pamamagitan ni Propeta Hagay ay sinabi ni Yahweh sa sambayanan, tama ba na ninirahan kayo sa mga magandang at maayos na bahay, ngunit wasak na wasak naman ang aking templo? Hindi ba ninyo napapansin ang nangyari sa inyo? Marami kayong nayasik, ngunit kakaunti naman ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman. Ang nabubusog, may mga alak nga kayo na naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay ng kasiyahan. May mga damit nga kayo na isusunod, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang mga magagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Alam ba ninyo kung bakit ganyan? Ang nangyari sa inyo? Dito po, pinahayag ni Propeta Hageo ang mensahe ni Yahweh na hindi siya nalulugot sa mga tao na mas inuuna ng paggandahin at ayusin ang kanilang bahay habang wasak naman ang templo ng Diyos. Kaya sinabi naman na hindi ba niyo napapansin ang nangyari sa inyo? Mayroong mga pagkain, ngunit hindi naman sapat na nagbibigay ng kasiyahan. May mga kinikita nga kayo, ngunit kulang pa rin. Ibig sabihin, nangyayari ito dahil hindi nasisiyahan ng Diyos sa ginagawa nila dahil inuuna nila ang sariling kapakanan at hindi inuuna ang para sa kaharian ng Diyos. Kaya malinaw na tinutukoy dito na mas unahin po natin ang patungkol po sa gawain ng Panginoon dahil ito po ay nagbibigay ng karangalan sa Kanya kapag inuna po natin ito at pinakita po natin na siya ang ating prioritize sa ating mga buhay. Tiyak na ang Diyos po ay malulugod po sa atin. Kaya nga po sinasabi po sa Mateo 6 verse 33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang kanyang mga pangangailangan ninyo. Ito, sa talatang ito, tinutukoy na unahin po natin na mababilang po sa kaharian ng Diyos dahil ang ating pagsunod sa kanyang kalooban, sa kanyang kalooban, may kasunod na kaagibat at pagpapala dahil ang kanyang pangako, kapag siya po ang ating inuna, ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan na hindi po maabot ng ating kaisipan at tiyak na makakamit po natin ang pagpapala at pabor ng Diyos sa ating aspeto ng ating mga buhay. Ang pangalawa naman po, panawagan ng pagkilos. Makikita po natin ito sa verse 8. Hindi ako nasisiya sa mga ginagawa ninyo, kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin mula pagkapatayo ng templo upang ako ay masiyan at doon magbibigay ng karangalan. Sa talatang ito na ipinahayag ng Diyos kung ano ang dapat gawin. Ito yung tumugon na may pagkilos sapagkat sabi nga na hindi siya nasisiyahan sa ginagawa ng mga tao na mas inuuna pa ang sariling nilang kagustuhan at binabalewala ang kanila at hinahayaan na wasak ang templo ng Diyos. Kaya inutusan sila ng Diyos na pumunta sa kagubatan at kumuha ng trosong gagamitin ng pagkapatayo ng templo at doon siya nasiyahan na magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Kaya sa buhay po natin, nararapat po na may pagkilos, aksyon na gagawin para matugunan po ang templo ng Diyos. Ang panahon, oras sa lapi na pinagkaloob sa atin
para po sa templo ng Panginoon ay hindi po masayang, bagkus ito po ay magbibigay sa kanyang kasiyahan at kaluguran. Ito po ay nagpapakita na mas inuuna po natin na matugunan at para po sa templo ng Diyos na hindi po natin inuuna at para po sa ating mga sarili. Kaya nga sa buhay po natin, patuloy po natin unahin ang ating Panginoon Kristo, ang ating Panginoon Kristo sa lahat po ng ating gagawin. Ano po? Ang pangatlo naman po, ang pagkilos sa may pagsunod. Makikita po natin ito sa verse 12. Natakot ang sambayan ng Yahweh. Kaya bilang tugon, pinasabi niya kay Propeta Hagay, sinunod niya Gobernador si Zorobabel at ang punong payan si Joshua. Gayon din ang buong sambayan na nagbalik muna sa pagkabihag sa Babylonia pinagagawa sa kanila ni Yahweh, sa kanila ng Diyos. Napakahalaga po na tayo po tayo po na may pagkilos, may pagsunod sa ating Diyos katulad ng ginawa nila Gobernador Zerubbabel na pinunong pari na si Joshua ay buong sambayanan na kahit sila ay manataas na may posisyon at katungkulan, nagpakumbaba po sila bilang tinanggap po nila ang mensahe ng Diyos at babala sa kanila dahil maraming tao na may mga pagkilos pero wala naman pong pagsunod sa Diyos. Tumutugon sila pero pasawi pa rin sila. Kaya nga po napakahalaga po na sa bawat babala narinig po na meron po tayong banal na pagkatakot sa ating Diyos. Tumugon po tayo na yung mga nagpaalala po sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa mga tao po na pinadala upang tayo ay paalalahanan. Ay sumunod po tayo at tanggapin po natin kapag may nagkukorek po sa atin. Tanggapin po natin katulad ng ginagawa ni Hageo sa mga tao. Huwag po tayong magagalit, huwag po tayong ma-open dahil para po naman po sa atin ikabubuti ito. Kaya po sa mga kapatid, sa buhay po natin, patuloy po sundin po natin kapag may mga tao pong nagsasabi po sa atin, patuloy po sundin po natin kung alam po natin na ito po maayos po ang ating buhay at ikabubuti po naman para po sa mabigyan po natin kaluguran ng ating Panginoon Kristo. Ang aking konklusyon po, ang pagsunod ay may kalakip na pangako. Kaya makikita po natin ito sa verse 13, verse 13, nalugod siya kaya sa pamamagitan ni Propeta Hagay ay muli niyang pinasabi, sambayanan, nangako ako, kayo ang aking papatnubay at simula noon si Yahweh ang nagbibigay ng lakas ng loob sa lahat na nagtatrabaho upang muling itayo ang templo. Ang pagsunod ay may kalakip na pangako mula sa Diyos dahil makakamit natin ang kanyang pagsama at patnubay sa lahat ng ating gagawin na hindi po tayo niya pabayaan. Siya ang nagsisilbing gabay po sa atin, lakas sa ating buhay at unahin po natin ang Diyos at tiyak po natin ibibigay po natin lahat ng ating pangangailangan at maranasan po natin ang kanyang pagpapala at kapangyarihan sa ating mga buhay. Kaya po mga kapatid, kung patuloy po natin uunahin ang ating Panginoon Kristo, tiyak na siya po ang gagabay sa atin, lahat ng ating gagawin, sa kanya natin idulog. Tunay nga po na ito po ay matutugunan po natin. At tunay nga po ang Diyos po natin ay lagi po nariyan na patuloy niya po tayo papadlabayan. Maraming salamat po. God bless you po sa inyo lahat.